Kumusta, mga ka-faith journey? Naranasan mo na bang maramdaman na parang kulang na kulang ka? Kulang sa resources, kulang sa kaibigan, kulang sa lakas para harapin ang mga dambuhalang problema sa buhay? Kung oo, para sa iyo ang kwentong ito. Tara, balikan natin ang isa sa pinaka-epic na laban sa Biblia, ang kwento ni Gideon at ng kanyang maliit na hukbo. Makikita natin ito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 7. Ang Israel noon ay sinasakop ng mga Midianita. Isipin mo, parang mga balang sila sa sobrang dami at ang mga Israelita takot na takot at nagtatago sa mga kuweba. Sa gitna ng kaguluhang ito, tinawag ng Diyos ang isang lalaking nagtatago rin, si Gideon. Sa una, si Gideon mismo nagdududa. Sabi niya, "Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang angkan ko ang pinakamahina at ako ang pinakamababa sa aming pamilya." Relate ka ba? Yung pakiramdam na, sino ba naman ako para gawin ang mga dakilang bagay na ito? Pero tiniyak sa kanya ng Diyos, "Ako ang sasama sa iyo." At dito na nagsimula ang paghahanda para sa gyera. Nagtipon si Gideon ng hukbo. Alam mo kung ilan ang nag-volunteer? 32,000 sundalo. Pwede na, di ba? Pero may kakaibang plano ang Diyos. Sabi niya kay Gideon, "Sobra-sobra ang mga taong kasama mo. Baka isipin nila na sa sarili nilang lakas sila nanalo. Bawasan natin yan." Kaya sinabi ni Gideon, "Kung sino man ang duwag at takot, umuwi na kayo." At umuwi ang 22,000. 10,000 na lang ang natira. Akala mo okay na? Hindi pa. Sabi ulit ng Diyos, sobra pa rin yan. Dinala niya ang 10,000 sundalo sa ilog para painumin. At dito ang kakaibang test. Ihiwalay mo ang lahat ng iinom na parang aso at ang mga luluhod para uminom. Alam mo kung ilan ang uminom na parang aso? Yung dumidila lang ng tubig gamit ang kamay habang nananatiling alerto? 300. Oo, 300 lang. Mula 32,000, naging 300. Sabi ng Diyos, "Sa pamamagitan ng 300 na yan, bibigyan ko kayo ng tagumpay." Grabe, no? Isipin mo ikaw si Gideon. Ang kalaban mo, daan-daang libo. Ang hukbo mo, 300 lang. At ang mga armas nila, hindi mga espada o sibat. Ang pinadala ng Diyos sa kanila ay isang trumpeta, isang banga, at isang sulo sa loob ng banga. Ang weird, di ba? Trumpeta, banga, at sulo laban sa isang dambuhalang hukbo. Pero sumunod si Gideon. Sa gitna ng gabi, pinalibutan ng 300 niyang tauhan ang kampo ng mga Midianita. Sa isang hudyat, sabay-sabay nilang hinipan ang kanilang mga trumpeta, binasag ang mga banga, at iwinagayway ang nagliliyab na mga sulo habang sumisigaw, "Ang tabak para sa Panginoon at para kay Gideon." Nabulabog ang buong kampo ng mga kaaway. Sa sobrang taranta at kalituhan sa dilim, akala nila ay napapalibutan sila ng isang napakalaking hukbo. Nagkagulo sila at nagsimulang magpatayan sa isa't isa. Ang 300 ni Gideon nanood lang habang ang Diyos mismo ang nagbibigay sa kanila ng tagumpay. Ano ang aral dito para sa atin ngayon? Little is much when God is in it. Kapag kasama mo ang Diyos, kahit ang maliit mong kakayahan, ang konti mong pera, o ang iilan mong kaibigan ay nagiging sandata para sa isang dambuhalang tagumpay. Ang sukatan ng panalo ay hindi sa dami ng koneksyon mo o sa laki ng bank account mo. Ang tunay na sukatan ay ang lakas ng pananampalataya mo sa Diyos na kasama mo. Baka ngayon, ang tingin mo sa sarili mo ay yung 300, kulang, mahina, at parang imposible ang laban, pero tandaan mo, sapat ka na dahil kasama mo ang Diyos. Yung kahinaan mo, diyan mismo ipapakita ng Diyos ang kalakasan niya. Yung kakulangan mo, diyan niya ipapamalas ang kanyang saganang probisyon. Huwag mong maliitin ang maliit na simula mo, ang maliit na talento mo, o ang maliit na pananampalataya mo. Dahil kapag yan ay isinuko mo sa kamay ng Diyos, ito ay nagiging hindi mapipigilan. When God is with you, even your small becomes unstoppable. Kaya sa susunod na maramdaman mong dehado ka sa buhay, alalahanin mo si Gideon at ang kanyang 300. Huminga ka ng malalim at ibulong mo sa sarili mo, "Kasama ko ang Diyos, sapat na yun."
Salamat sa panonood, mga ka-Faith Journey. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya. Hanggang sa muli,